I guess it's one of those nice compliments you can tell your parents na, uy, nakakairita kayo, bakit ang ganda-ganda ng anak niyo? Bakit Then, insulto sila. Ang dumating kay Luis niya, para naiirata ka lang sa kanya. The Pod Network Entertainment. Hello and welcome to a cute edition of Best 10 Bets. Ako po si The Uncute Butch Francisco. Akala ko sasabihin mo nakakata-cute Butch Francisco. Oy, pero cute ako ng baby ako. Pero this is Leo Katigbak. Okay. Pero feeling ko, itong episode na to ay hindi magiging mahaba. Kasi parang pinag-uusapan nga ho namin, paano, hindi ka naman mamimintas ng mga bata. So kumbaga, wala ka rin masyadong masasabi. Kaya, baka hindi mo alam yung kasabihang, a face only a mother can love. Ang feeling ko, nung ginagawa ko yung listahan, may ganun eh. May ganun ka nga. All babies are cute. Nakakata-cute yung iba. You are so mean. Meron rin naman kasi mga bata na hindi cute, lalo na nung bata, pero nung lumaki, ang laki ng pinagbago ng ano. Si Snooki Serna, napagkikwentuhan lang naman to, at nagkwento naman sa akin yung nanay niya, si Mila Ocampo. Parang 9 months in the womb. Premature siya. Tapos, dahil hindi ka kulang ng kabuanan, kulang-kulang yung muka. Hindi. No, this was according to Mila Ocampo herself. Okay, Parang mukha raw siyang mukha raw bulate. She looked like a worm. Parang sabi niya, inisip daw niya, sabi niya, di ba asawa niya si Von Serna, who was good looking. Sabi niya, parang ba, we're reasonably very good looking people kasi naman para naman artista. Pero bakit ganito lumabas yung anak namin? Pero kita mo naman, naging Snooki Serna naman, di ba? One of the loveliest na mukha. Actually, to me, it's always hardest to gauge ang bata na cute kung less than 1 year old. Actually, doon mahirap 10 below kasi yung iba, we would have put them there, kaya lang borderline biglang nag-10 na or nag-11 na. So, minsan kaya nawawala sa listahan. Ako hindi, pinagsabit ko sila ng birth certificate. yung mga bata talaga. Para kung 9 months old ka lang, sige, papasok kasi sa ako, akin ang birth certificate mo. At talagang pumunta talaga sa census yung bata. Number 10 ko, si Scarlett Snow. I agree with you. Scarlett Snow was unfortunately was not in my top 10, but she was actually in my list. The first time I held her in my arms was she was 1 month. Inagaw mo kay Vicky? Pinakarga nga sa akin. Nagtiwala si Vicky sa'yo? Oo naman, di ba? Katiwa-tiwala, no? Mukha akong baby. So, na hindi pwede gumawa ng krimen. Ako ang feeling ko, kailangan niya ng pero yung security guard ng bahay nila, nakatutok sa akin. Okay. Akala ko for breastfeed. Ito na naman, pambansang nipo sa naman ng uungkatin mo. Inggit ka lang. Ay, okay lang. Iyong na. I'm sure ikaw infantile. Iyong na. Okay. So anyway, 1 month old siya nun. Holy Thursday of 2015. Never seen a baby so red. As in, red. Redder than this. As parang ganito ka red. Pulang-pula talaga yung bata. Pagkatapos, and then, yung natural color niya, lumabas na nung bininyagan siya noong July 26, 2015. Tapos, again, I held her. Hindi ko na in my arms na gano'n. Nakagano'n na siya. At sinukahan niya ako. After Scarlett Snow, si Luna Agoncillo. Ang genes naman yan. Diba? Sa genetic lottery, panalo pareho yung parents niya, no? Pero si Luna kasi, ang ganda-ganda kombinasyon ni Ryan at saka ni Juday. Hindi sa akin, ang kaya gusto ko siya yung mukhang Pinay na bata. Pero yung Pinay na, yung mayumi, mahinhin, na... Ay, ako naman, hindi ko naman hinahanapan ng mga ganyan na qualities kasi parang pang Miss Universe na hinahanap mo. Sa ganyang edad, ang gusto ko lang... May Miss Universe bang mayumi? Nagtutupis nga. Ang gusto ko sa mga bata na alam mo yung may precocious pero charmer. Ayan. Diba charming yan? Ay, ayun nga, kaya nga gusto ko. Kaya sabi ko nasa listahan ko rin siya. Ang feeling ko, lalaki siya yung mukhang dalagang Pilipinang maganda. Ganon, diba? She will have the charm of her mom. Number 8, si Fiore Ledesma. I hope I
pronounce her name right. Si Asunta kasi ever since, tsaka lalo na si Alessandra, mahal ko talaga sila. Parang mini-me version niya, no? Swerte. Diba? But the dad is not bad looking. Ang tagal kasi bago nagkaroon ng baby si Asunta. And I am the type na kahit sabihin po pang masama ugali ko, pinagdadasal ko yung mga kilala ko sa industry included na nahihirapan na magkaroon ng baby o magbuntis. Halimbawa, si Ryan Christian, pinagdasal ko yan. Si anak ni Don Zulueta yung panganay, si Jacobo, pinagdasal ko yan. Parang ano ba to? Advertisement ito na pag halimbawa may pangailangan sila, magsosolicit sa'yo, magpapadala na. Hindi, magtatayo ako ng peso sa tabi ng Quiapo Church at doon ako tatanggap ako ng mga dasal, ganon. Number 7, si Lilo and Koa. Anak ni Andy Eigenman, tsaka The Surfer, the Alipayo guy na, di ba, taga Siargao. Ang cute nila kasi that age, nag-a-attempt na silang mag-surf. Baka nga, as we speak na, baka nga, ano na sila bihasang-bihasa na sila sa surfing ngayon Pero cute sila because yung mga natural reaction talaga ng bata lumalabas. And then, eto yung nakakainggit kasi nakatira sila sa island. Parang, di pag nakatira ka sa island, halos wala ka parang, may problema ba pag nakatira ka sa island? Parang, you're away from the traffic of Metro Manila. Tapos nasanay ka ng, siguro, I can imagine, fresh ang kinakain nila, nandiyan lang ang dagat sa tabi mo. Pero siguro kung pumuputok yung bulkan, hindi mo naman gusto yung... Ay, yung hibok-hibok. O yung hibok-hibok. There was a time noong 1950s, parang 2 taon pumuputok yung non-stop, ha? Parang matatakot ka naman na doon ka nakatira dito. Hindi, parang malalaman naman. Siyempre, magwa-warning naman sila, no? Hindi naman basta't biglang puputok na lang yun. Kahit naman pinatubo, nag-warning. At number 6. Ay, sigurado wala. Wala sa listahan mo to. Wala. Si Sky Collins Magno, anak ni Max Collins at saka ni Pancho Magno. Who does he remind you of? May video yan Yung bata? Oo. Hindi mo masyadong magets kung ano. Home Alone. Macaulay Culkin? Yeah. Kaya lang mas bata siya dun sa Home Alone. Pero very, very cute ang bibo-bibong bata. So, tapos ang lola niya si Reggie Magno. Number 5, gusta ko nasa listahan mo to. Si Pepe and Pilar. Nalaman ko yung naparating na sila January 2019, si Corina Sanchez was having dinner in my house. Nakatayo pa siya noon. Sabi niya, alam mo, by March, magkakaroon ako ng Pepe and Pilar. Tapos sabi ko, parang hindi ko pa magets. What do you mean Pepe and Pilar? I will be having twins. So yun pala, she went through that na. Pero hindi and she's very candid about it. Hindi na umabot ng March, parang February pinanganak na sila. Ang cute nilang panoorin, lalo na pag nag-iilonggo. And I think it's a good, yung gusto mangyari ni Mar na matuto sila magkaroon sila ng Ilonggo accent. Because para you can look back. Hindi, natatawa ako dati. Si Corina kasi, lalo na during the pandemic, di ba, nag-shoot siya. So there would be times na naka-quarantine siya. Hindi niya makasama. Hindi siya pinapauwi ni Mar dun sa bahay until after niya mag-quarantine. Tapos magugulat na lang daw siya pagdating nag-Ilonggo yung mga bata. Ang gusto niya, mas straight magsalita muna ng English or ano. Pero tawan-tawa ako sa kanya. Sabi niya, hindi windang siya doon sa punto ng mga bata. No, but those are bright kids. Eventually, matututo rin sila ng tamang accent. And sa akin kasi, if you have an Ilonggo accent, it's charming. Di ba? Pero that must have been painful talaga for Corina that time na hindi mo makasama yung mga anak mo, no? Nung pandemic. Hindi naman months on end yan. Pero you're really talking lang na especially when the quarantine was strict. Yeah. Kumbaga, magko-quarantine ka ng X number of days before you're able to go to. But that's why she had to plan her schedule na, halimbawa, 2 weeks siya mawawala pagkatapos babalik siya. But for a mother, mawalay lang ng ilang oras yan. And especially since she really enjoys spending time with the kids. Nagkataka nga ako bakit nagtatrabaho pa si Corina kasi kung yan, hindi mo na iiwan, gusto mo kasama mo na lagi yan. Diba? But then,
being practical, kailangan mo rin namang, at saka I think, as much as possible, parang si Corina yata, parang after work, bahay na, hindi siya, parang, She has siya. we got together. I mean, she has her social obligations, but she also spends a lot of time with the kids. I can imagine. But, pero ngayon, Nakakatawa nga. I think Corina and Mar are very hands-on with Pepe and Pilar. yeah. Kasi, di ba, si Corina nung araw, nagyayaya pa yan, may mga, lalo na sa bahay nila, tapos merong get-together with the other newscasters. Pero ngayon, I think, bago siya mag-organize sa mga ganong klaseng get-together, kay Pepe and Pilar muna siya. And then, tsaka when we have get-togethers naman, like, madalas nandun si Pepe at si Pilar eh. So, may litrato rin kami. Na-meet mo na sila in person? Oo naman, pagkadating pa lang nila galing sa Amerika, we already went to Cubao. Ako hindi ko pa So nakikita. so we had pictures with them. And over the years, nakikita namin lagi si Do Pepe they and look Pilar. better even in person? They're adorable. They're adorable. So, yung nakikita mo, ganyan yung itsura nila, pero iba pag gumagalaw sila kasi nakakatuwa talaga sila. Parang behave naman yung mga bata, di ba? Hindi naman sila nagtatanto. I mean, they're playful because they're kids. Yeah. But other than that, wala naman na ano. At saka, si Corina pag sabi, say hi to Tito this or Tita that. And the kids are there. They'll follow. Hindi, isang natatawa ko may video sila, sabi ni Corina. Parang what is watermelon, what is pakwan in English, sabi nila. Watermelon. Tapos in Ilonggo, watermelon. Hindi, of course, I mean, which means talagang bright sila because marunong sila mag-joke ng gano'n. Kasi kung sabihin na, di ba, ang sa Ilonggo, ang watermelon is sandia. Hindi ka naman Ilonggo, no? It's sandia. And Spanish kasi, sandia din eh. Kasi di ba ang Ilonggo, maraming Hispanic words din, like algodon is cotton sa kanila, no? So, pero, sila talaga yung, wow, tama ka, adorable. Oh. Yun ang pwede mo sabihin. They're really smart kids. And ako, I don't hear any horror stories about them. And I think it's also because of the quality time that Mar and Corina spend with them. Number 4, Dalia. Siguro kung ikaw ang magulang niyan, hindi mo na gugusto yung lumaki pa. Sana, parang she stays that way forever para ihabang buhay na may laruan ka na ganyan ka-cute. Kasi di ba in time, mangyayari niyan, magdadalaga yan, maliligawan, mag-aasawa, mahihiwalay sa'yo. Yun na nga lang, bonus mo pag naka-apo. Tapos, kasing ganda rin yan, parang umikot ka full circle. Di ba? Pero, palay ko, magiging problema to. Nilaan at saka kasama niya si Erwan kasi I can imagine ang haba ng pila na manliligaw nitong batang to. Ngayon pa lang dapat nagte-train na sila ng mga gwardya. She's not in my top 10 but she's in my top 15. Ang feeling ko kasi, I've seen a lot of different pictures of her. Nagbabago eh. Magkakaiba yung mukha, nagbabago pa eh. So, sometimes, hindi ko isasama kasi naghahanap na ako ng something a little more consistent. Or magsasettle yung look nila kasi I also see them in photos na gandang-ganda ako sa kanila, but I will also see them in photos na hindi ako nakikiton sa kanila. Baka naman bagong gising yung bata at may ulo, katatantrum lang. Well, the difference kasi is I don't know them naman personally eh. Okay. So I am limited to what is posted on social media. So that's why even when you go through my list, medyo magkaiba yung listahan na in the bottom part of the list tends to be babies that you probably see more in photos. But as you get higher in the list, if you have more encounters with them, mas makakapag-comment ako. Para alam ko na kung sino number 1 mo. Ang pusta ko, dalawa sila. Marami naman yung may anak na may 4 na anak. Hindi, pero yung listahan mo, I'm sure dalawa sila sa number 1 mo. Number 3, si Bean. Ito yung bata na Diyos ko, nanay na nanay niya. Pero kamukha rin yung tatay niya. Pero yung the best features. Yung pagkapilya niya, parang nakuha yung pagka-luka-luka ni Angelica. Ito yung batang gusto mong pupugin ng halik. Yung, di ba parang ayaw mo ng bitawan. Tama. At kung pwede mong ibote yung amoy niya. Tama. Di ba pwede mo. Tapos,
ibenta mo, tapos yung bang bubuksan mo yung bote, tapos amoy baby bean, Oo. they were selling Baguio scents. Oh. Ay, ako kasi kinuwento lang sa akin yung binobote yung amoy ng Baguio, tapos may bumibili ha. Oh. Kasi naman pag pumunta ka talaga ng Baguio noon, naabutan ko pa talaga na halimbawa paakyat ka pa lang ng Quezon o Nagilian noon. That much I know. Naaamoy mo na siya eh. So, pero ito, inilata. Oo nga, pero sa totoo naman parang utuan lang naman yan eh. Pero bumili ka? Hindi. I just heard of it. But alam kong may ganun. At saka lahat ng litrato niya, pilya ang dating niya. Parang kumbaga, in the same way na meron kang halimbawa, Dennis the Menace. Pero hindi ko sinasabing gano'n na. Pero pag nakita mo, alam mo na, ay, itong batang ito, may may ibang sense of humor. If you know naman Angge, di ba? Oo, di ba? Ibang klase rin naman ang bali ng sense of humor ni Angelica. Ako tawang-tawa ako sa kanya. But you know, if you're with her when she's also serious, she's quiet. She stays on the side. Total, nung bata pa siya. Di ba ang tawag nga sa kanya ni ni John Frost, ang batang patay. Nung araw kasi parang nasa tabi lang daw, hindi raw kumikibo. There were a couple of travels na si Angelica was there. She's just quiet. She would stay on the side. If you talk to her, she'll talk to you. Pero kumbaga, she does not get in the way of anybody. Pero pag halimbawa naman, it's time to have fun and whatever, asaya-saya rin. You're talking nung bata pa si Angelica? Ay, hindi. Kahit nung matanda na Hindi, siya. nung bata pa. Even when she was in her 20s. Nung siya pa si Becky. Ay, hindi ko naman siya nakatrabaho nung ganung kabata. Hindi, nakilala ko yan kasi nagpo-promote yan sa amin nung araw eh. Yung Sarab ang munting prinsesa. So yun, siya si Becky. Hindi nga talaga masyadong kumikibo talaga. Tapos, nagulat na lang ako, nag-co-host kami sa isang awards night. Ano na siya, parang napaka-gregarious na siya. And I was happy and she was very nice. Yeah. Ang maganda kay Angelica, what you see is what you get. Yeah. She will not put on a facade just to create a facade. Yung sa kanya, ito yung natural. Kaya I appreciate her. Number 2. At number 2, si Zia and Ziggy. I can imagine kung ako, di ba sinasabi nagbabago ang mga itsura ng bata? Ito dalawang to, baka nandun pa lang, baka fetus pa lang to, guwapo at maganda na. Parang never silang naging pangit. Walang, kasi di ba iba paglabas medyo crumpled yung mukha, di ba? Yung lalo na hindi pa nakakaiyak na bata. Ang ganda, kung isipin mo, ang ganda-ganda ng kombinasyon ni Ding Dong at ni Maria. Actually, improvement eh. Improvement sa mga magulang eh. They're better looking than their parents, ha? And I don't think naman the parents would mind. I wouldn't say necessarily better looking. I mean, they look different, but you also know where they came from eh. So, to me, it's really a nice combination of the best qualities of Ding Dong and Maria. Yeah. At kung ako, talent manager, which I'm not, ngayon pa lang, ikokontrata ko na to. Alam mo na agad na magiging top leading man itong si Ziggy, tapos magiging top leading lady si Zia. Believe it or not, ngayon pa lang, tumatanggal na sila sa ibang mga endorsement. Ganon na sila kabenta sa ganyang batang edad. But I think it's a good call also. Na tumatanggi sila. Oo, kasi lalo na when you have parents that are that popular and that high profile, you kind of want the kids to have something more normal. Hindi, tsaka I mean, ako, saludo ko kay Ding Dong and Marian kasi ibang magulang siya, pwersa yan di ba? Ito, at that age, nakapag-decide na sila na ayaw nila kasi ang gagawin daw, let's say, patitikimin yung product or patatry at pag hindi nagustuhan ng mga bagets, yun. Pues. Goodbye. Wala naman. Ano lang, sound effect lang yun. Walang tumama sa microphone. Goodbye endorsement. Paglalapit kayo ng produkto at gusto yung pa-endorse dalawang batang to, those products better be good. Okay. And at number 1, peanut. Kung si Vilma, si Trudis Liit, ito si Trudis Malinggit, alam mo, ito talaga yung mini Vilma, no? Pero nakita ko nga si Luis at saka si Jessie. Sabi ko, alam mo, nakakairita kayo. Ang ganda, nakakatuwa ang anak nyo. Ano yun eh, ito sa tribute to Mr. M. Tapos sabi ko, nakasulong ko, uy, ba't paalis na kayo? Sabi nila, kasi nag-aantay na si Peanut. Si Vilma kasi nag-artista yan, 9 years old na. Pero naman ganda-ganda ng ano.
Sa totoo lang, Ate V, mas maganda sa'yo. Kamukha mo pero mas gumanda pa sa'yo. Si Peanut. Di ba parang, alam mong, magiging parang star for all seasons. At saka parang nasa kanya yung kinang that Vilma ha. Yeah, That Luis. yung the glow. Usually sa mata mo yun nakikita eh. Yung eto pa lang, at that age, actually even earlier, may star quality na. Mm-mm. Parang, she came out of Jessie Mendiola's womb, screaming of star quality. Di ba? At bihira ang batang ganyan. Kasi naman, ano ba naman, siyempre Jessie Mendiola yung nanay, tapos Luis Manzano. tapos may Edu Manzano kang good looks. Tapos yung kay Vilma, di ba, nandiyan si Carmen Rosales, nandiyan si Charito Solis, na magkakamag-anak sila. So, how else can you go wrong? Di ba? So, Tama. si Peanut ang Tama. nandyan sa akin number 1. And sa'yo, wala naman tiyanak dyan, ha? Sila. Wala anak ni Janice? Wala. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita! Well, ako for the bottom part of my list, I really relied more on photos that I see in social media. So, yung iba wala rin ako mako-comment. So, it's really purely a visual impression. My number 10, si Dylan Jade, yung anak ni Dennis Trillo tsaka ni Jenny Lynn Mercado. Nakikyutan ako, at least the post that they've put out, nakikyutan ako dun sa bata eh. So, yung sa akin, gusto kong pag nakikita ko yung litrato, nararamdaman ko yung pagkabata nila. So, ito, lalo pa, halos sa atin nakita kong litrato niya, nakabungis-ngis siya. Ako tuwang-tuwa ako sa smiling face ng bata eh. So, siya yung number 10 ko. Ako kaya hindi ko rin sinama yan. Because gusto ko, pag may kapatid na high profile din, isasama ko na. Oo. Kaya lang kasi hindi na yung kanyang kuya ay lumakpas sa edad G's. Well, I tried to be very considerate kasi ang kwento nung nanay ni Jan at saka ni Camille Prats, nung nag-audition para sa Ang TV yung magkapatid, ang dasal niya, either makuha yung dalawa o hindi na. Yung ayaw niyang may maiwan. Kasi kawawa yung maiiwan. Siyempre kahit na, may competition among kids yun. Minsan traumatic rin yun. Kaya nga lumaki ng maayos si Jan at saka si Camille Prats. Kasi nga, yung nanay nila, pag nag-isip, yung tamang parenting. Di ba? Okay. And I'm sorry, I interrupted you. Okay, my number 9, si River, anak ni JC Santos at saka Shailene. Si JC kasi, actually, I've met the wife and the girlfriend. Si JC naman, we've worked with, we have similar friends. Pero ito naman yung anak niya. Actually, yung anak niya, looks older, mas defined. Kumbaga, 2 taon na pwede mo nang isali sa Miss Philippines. So parang sa Miss Philippines. Parang kumbaga, alam mong bata siya, pero yan yung one of the cases na maagang nahulma. Yung itsura niya, kitang-kita mo na. Tapos, may tawag sila yung fixed beauty na. Di ba? Parang kumbaga, naka-set up na. So, yun. So, again, I only had to rely on pictures. Next ko, ang number 8 ko, si Kai of Richard Gutierrez and Sara Labati. Si Zion kasi already past Yun na nga, kaya kinonsider ko rin yun. Oo. Sa kanya naman, pag nakita mo sila, again, it's too early to tell whether ultimately they will have the good looks of the parents. Sometimes it manifests early but sometimes it changes, and when they hit puberty, that's when everything comes into place It's either titigyawatin yun. Well, hopefully hindi pa pangit yung bata. Pero 'di ba may mga ganyan ka situation. Pero pag bata, ang titingnan mo talaga yung sinong cute, sinong adorable, sinong nakakatuwa, na parang pag halimbawa nakasalubong mo sa party, mukhang okay naman na kakausapin mo at kakalaruin mo 'di ba? Ang number 7 ko, si Dea of Isa Calzado and Ben Wintel. Nung lumabas siya, very very adorable. Tapos habang tumatanda, mas nagbago na yung mukha niya Mas nagde-define mas lumalapit na sa itsura ng parents niya. But you know what was interesting with this one? I remember we were doing a shoot for Sagip Pelikula. And si Isa has been very supportive of everything that we do.
So, nung nandun siya, dumating siya, tapos hindi nagkukwentuhan kami habang binimake-upan pa siya for that. Tapos, we had talked, even before we had talked briefly about kids. And at that time, sabi niya, she wasn't sure that she wanted to get pregnant. She was looking at parang surrogacy options and whatnot. Kasi feeling niya rin, parang maybe age-wise, it was also going to be a little difficult for her. Nagka-COVID pa siya yata. Oo, tapos nagka-COVID pa siya. Pagkatapos nagulat na lang ako nung nalaman ko na nagbuntis siya. And she was a beautiful pregnant mom to be. Pagkatapos lumabas yung bata, parang nakuha rin ng bata yung best combination nila. Nung una, hindi ko pa masyadong ma-decipher yung mukha ni Dea. Pero habang tumatanda siya, ayun, nagde-define. Proper term is habang lumalaki. Kasi parang tumatanda. Okay, habang lumalaki, mas nagde-define, mas nakikita mo na kung sino mas kamukha nila. So, hindi. Ito naman kasi, I think good karma kay Isa Calzado yan. Because the nicest person in the world. Ay, totoo naman. Ay, di ba dun sa starting over again, ang role niya, parang sinasabi nga ni Tony Gonzaga, parang Blessed Virgin. Di ba may sakit siya na may parang, iisipin mo talaga, pwede siya lumabas ng Blessed Virgin. Parang ganun ka-immaculate ang itsura ni Isa Calzado. Hindi, nung araw na may kwento ko dyan, may isang, nung nasa GMA pa siya, meron siyang ginawang teleserye ng ang leading man niya, si Argentinian actor, nakalimutan ko na pangalan. So, nagpo-promote, so ini-interview ko. Siyempre ipe-pair mo si Isa dun sa Argentinian actor para magkaroon ng kilig moment, no? Tapos sabi ko, nalalaman kaya nito Argentina na to, pag nagkataon, magiging biyena niya si Lito Calzado. But yan, nagagawa ko yun kasi kaibigan ko si Lito Calzado at hanggang ngayon, in denial pa rin ako na that is gone kasi mahal na mahal ko si Lito Calzado. Yun. Anyway. Pero di ba nakakatuwa? Ako, I'm so happy. And to me, Isa is epitome of the perfect. I mean, when you see her, she's enjoying motherhood. She's enjoying spending the time with her kids. Pero yan, nalungkot na naman ako kasi naalala ko na naman si Lito Calzado. Kasi hindi niya na inabutan yung ako niya. Number 6, this is a couple that very close to me. Si Drew at saka si Iya Arellano. And may lumakbas ba sa age limit? Hindi. Lahat sila more or less pasok sa under 10. Under 10, okay. Ako hindi ko na rin pinasok kasi iisa-isahin ko pa yung birth certificate nila. Well, even if sabihin mo, baka si Primo ang pinaka-borderline na lalampas sa age. Kasi siya yung panganay. Pero yung mga anak nila, when you see Drew and Iya, kasi yung romance ni Drew at ni Iya, nakita ko yan from the very, very beginning. So even nung unang nagbuntis si Iya, for some reason, I was one of the first people to know kasi nakasalubong ko siya. Nalaman kong buntis siya. Tapos, we still stay in touch eh. So, and the few times we actually do get the chance to be together. Like itong pinakahuli namin. Ako, nandun yung lahat ng bata. So kumbaga, kakain kami ni Drew and Iya, pero yung mga bata naglalaro doon. So, mamaya patayo-tayo yung mag-asawa. Pero ito, katulad sila, if you were talking about cool parents who would like to do activities with their kids, sila yan eh. Ito ba yung mga nagba-biking? Well, see, Drew I wouldn't be surprised if eventually the kids would be doing a lot of the stuff because he is very athletic, he is very physical. Drew is very physical. Very. So, siya yung tipo na halimbawa sila yung magpa-family hiking, di ba? Magpa-family camping, parang sila yung pamilya na ganyan. Hindi, ito lang. Alam mo bang si Drew lang parang alam kong tao na pag kahit natutulog nakangiti? Kurente yan ni Aga. Parang hindi na sumasar. Hindi si Aga Mulak. Si Attorney Aga yung tatay niya. Yung tatay niya. Nalulungkot din ako kasi wala na rin. Pero si Drew, the whole time we were working together, kasi nakasama ko yan sa What's Up, parang hindi ko nga nakitang sumisimangot si Drew eh. Kahit parang wala siya, nakangiti pa rin siya. I think naka-default na yung sa kanya. And probably it's just easier for him to be smiling. And yung tatay niya talaga was so proud of the fact. Kasi magkatabi siya kahit binata na si... malapit naman si Drew. He talks very, very fondly of the dad. Humibali nila sila ng higaan nung nag-asawa na siya. Pero magkatabi sila lagi na matulog, na mag-ama. So I think he gets his fathering from the dad also. So it's cool. And si Iya, because even Iya's mom, I remember meeting her nung nagliligawan pa lang sila. Even Iya's mom is very, 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 very warm. Maano sa alaga. Kahit stricto kay Iya dati. Kasi nung nagligawan naman si Drew at si Iya, bata pa si Iya. She wasn't 18 yet.
Hindi ba? Hindi. Nung nagligawan Galing niya. Australia? Oh, I think she was probably 16 or whatever. Nagustuhan na siya ni Drew. Yun ang natatandaan ko dun sa kwento na nung binibiro ko pa nga si Drew dati. Sabi ko, diba? Cradle snatcher? Niloloko ko siya noon. Ay, pero he was the perfect gentleman to Iya. Oh, pero tsaka At saka, that's why, mukhang bata naman si Drew, di ba? At saka that's why even Iya's mom naman like Drew because Drew was always very respectful. Pero tinan mo, yung mga bata. So, sa kanila, to me, it's a cool family. Basta ang alam ko yung bahay nila is one huge playground. Di ba? Ginawa nilang ganon. Yeah. Ang number 5 ko, nasa listahan mo rin, si Luna of Ryan and Judy Ann. And I think we've already said kung bakit. Si Luna naman, ganda ako sa mukha niya. Siya rin naman, parang isipin mo, parang kung si Drew smiling face na matanda, si Luna naman, smiling face na bata. But then again, si Ryan naman at saka si Judy Ann, mas ang bungad ng mukha naman nila mas nakangiti lagi. Ang curious lang, ito kaya para magiging parang batang gripo din. Yung, di ba, parang si Judy Ann, yung parang gripo na saka, on-off yung pag-iyak. At saka si Judy Ann, ang galing-galing umiyak kasi si Judy Ann hindi nagko-contort ng mukha. Kasi yun ang danger pag artista, di ba? Iyak ka pa. Hindi naman papangit, pero magko-contort ng mukha. Sila, literally, tulo lang ng tulo. Umiiyak, ang ganda-ganda pa rin nila. Di doon nga ako curious kung makukuha niya yung kanyang talent. Yung talent ang nanay niya. At saka sana makuha yung talent ng nanay niya na walang paghuhugutan. Seems like they have a happy childhood. So that's really a skill set. Kung kaya niyang umiyak on cue without having to pull at very emotional things happening in their life. I think naman kasi as parents, si Ryan, well, between Ryan and Juday, si Juday naman talaga ang medyo ang childhood, may pinagdaanan. Kasi because of broken marriage, di ba, yung sa parents niya. Pero I think ayaw niyang mangyari sa pamilya niya yung pinagdaanan nila magkakapatid. Yeah. Because ito, saludo to kay Mami Carol. Di ba? Number 4, also on your list, si Amelia Sabin of Greg and Angelica. And I think we already explained na earlier kung bakit. Pero di ba, cute yung mga bata, not necessarily sabihin mong as pretty as the parents or whatever. Pero alam mo na, yun yung galawan habang lumalaki sila. Ayan, hindi tumatanda. Habang lumalaki sila. So, can you imagine if she gets more of the qualities also of Angelica? The charm will, loads of charm will be there. Sana yung pwedeng yung hiramin mo sa mga magulang tapos makalimutan na nilang pinahiram sa'yo, no? Ay, hindi naman. Hindi naman. Kasi baka mamaya magpanik yung mga magulang. Pero parang may ganun kaya. Parang hindi. Sana nga ganun. Parang yung ikaw yung sasabihin, uy, alam niyo kung kailangan yung mag-date, dalhin niyo sa bahay, iwan niyo sa amin yung mga bata. Huwag kayo magmadali na bumalik. Hindi, tapos pag binili ka, anong bata? May iniiwan ba kayong bata? Oy, ikaw, kidnapping na yun. Sama mong tao talaga. Hindi kasi kung ganyan kaganda, di ba? Oy, pero di ba may mga talagang storya naman talaga ng mga yung mga hindi magkaanak na yung ngidnap talaga ng, di ba? Meron naman like that. Oo. Pero sana wag mangidnap, sana manghiram naman lang o kaya kung willing ipaampon sa kanila, pero wag naman mangidnap. But yung iba nga masakit kasi, di ba dinadala nga sa to, parang yung, di ba yung ibang mga parang may alam kang kwento. Marami. Okay. Yung mga namamalimos na bata, in part ng nilalagay sa sindikato. Minsan pa meron ako naging ganyan noong araw sa kanto sa may EDSA Siang. May batang mas malaki-laki. So, karga-karga. Isang magkaganda-gandang bata. Sabi ko, sandali, kapatid mo ba yan? So, parang ang suspecha ko nung araw, nakita sindikato. Hinahabol ko. Hindi ko na siya nahabol, pero I tried going to the police. Baka naman natakot sa'yo, baka feeling na ikaw mangingidnap sa kanila. Could be. Pero yung ganun. At saka meron din ako alam na parang may mga batang nawawala na lang. And that could be very, very painful. Yeah. Siguro talaga kumbaga, if ikaw yung parents, parang sana, parang gusto mo na mag-end of the world. Kasi, di ba, you don't want anything bad
happening to your child. Number 3 sa list ko, nasa listahan mo rin. Sorry, inano ko yung dinamping ko yung... Oo nga. O, balik tayo kay Peanut. Okay. Okay, masaya ulit ako. So si Peanut ang aking number 3. And ang feeling ko nga, I guess it's one of those nice compliments you can tell your parents na, uy, nakakairita kayo, bakit ang ganda-ganda ng anak nyo? Bakit Then, ang cute ng insulto anak nyo?" sila. Ang dumating kay Luis niya para naiirata ka lang sa kanya. Hindi ata fair yan na ganyan ka-cute yung anak nyo. Parang sila yung tipo ng pamilya na magandang pumunta sa photography studio at nagpa-portrait lang sila ng pa-portrait. Anong hindi fair, sabi ni Luis? Bakit? Ano akala mo sa akin? Number 2, actually pareho tayo ng ranking sa kanila. Ding Dong and Marian, Zia and Sixto. At saka sila, defined na yung features nila. So parang, hopefully if they maintain that and just look even better as they get older, parang it's also a wealth of opportunity. And then, from the way that I've read or I've seen, they seem to have very, very grounded upbringing also with Ding Dong and Marian. Si Gia, para siyang baby Marimar. Tinan mo what they all have in common. Ang ganda ng mata. Ibang kinang ng mata. Ang artista yata ang pinaka-importante. Kasi mata naman talaga ang mag-a-attract sa'yo. Kaya mahirap pag halimbawa dull ang mata ng bata eh. Kasi parang walang buhay. Dull o dull-like? Ha? Dull o dull-like? Hindi. I think pag bata, hindi mo naman pwedeng kasi kahit bibo sila, pag walang kinangang mata, walang masyadong dating eh. That's why I think they kind of have to grow a little older so that they get that look or that vibe eh. I guess you know who my number 1 is. Pepe and Pilar. Was I right or was I right? At saka kasi naman, yung dyan, I mean, kami ni Corina, we always have our get-togethers. And you know the kwento. I follow her posts on Instagram. We met the kids when they were just a few weeks old. Nung dinala dito, nung bagong dating, we went to Cubao. Pagkatapos, ayun yung first exposure namin. Nakapasok ka na sa bahay na puti. Oo naman. Talaga? Ako hindi ako welcome dun. Ay, kasi kung ano-ano pinagsasasabi mo. Saan? Hindi. Pagkatapos, as they were growing up, so nung una, may mga time na mahihain si Pepe and si Pilar. Pero lalo na pag nandun si Corina, sabi, say hi to, halimbawa, Tita Patpi, or Tito Leo, or Tito Lau. Sila ba hanggang ngayon, good morning, Pipoy? Hindi, kasi hindi nila masabi pa yung people. Baka naman lumang video na yung napapanood ko. Pero kasi they couldn't say people, so Pipoy. Pero cute pa rin, di ba? Kasi bata syempre. Hindi pa buo yung ano yan. Ang vocal prowess. At saka nakakatuwa sa kanila as kambal. Then alam mo magkasundo sila. Parang nakikita ko si Pilar is very maano sa kapatid niya, kay Pepe. So, I think between the two of them, Pilar has more of Corina's confidence. Ang tingin ko naman, mas may leadership quality si Pepe kasi parang feeling ko nakuha naman kay Mar. At saka independent din. Di ba sabi niya may isang magkakasama sila sa van. Isa siguro parang slight tampuhan sabi ni Pepe. Bahala kayo dyan, basta ako Ilonggo. may ganon. Ang isang pang nakakatuwa kasi dito sa mga bata na to, they are they're not mahiyain. At saka sila, pinalaki sila ni Corina at saka ni Mar na halimbawa, naglalaro, nadulas. They will not be cuddled. Kasi para ang point ni Corina, hindi, okay lang na madumihan, bata pabayaan nung ma-enjoy nila yung pagkabata. Hindi katulad nung iba na, uy, natumba, tatakbo na yung yaya o tatakbo na. Hindi ka pwede. So, I've seen photos and videos of them na they're muddy and whatever. And it's fine. It's perfectly fine. Kaya ako, yung sa akin, kaya ko sila number 1, it's really more of a personal thing because I'm really more familiar with them. Ito naman kasi marami nang tatakbuhan doon sa bahay na puti. I can imagine. Ang luwag-luwag ng solar na yun, Hindi, pero si Mar at si Corina naman kasi are nature people. Well, Mar more than Corina. So si Corina sumasama. Pero si Mar likes hiking. So I think those are the kinds of activities that they also do as a family. Ang wish ko lang sana si Pilar matutunan niya yung cheesecake recipe ng nanay niya. tapos bigyan niya ako.
Pero diba? So, this is a very pleasant episode with the very cute and adorable kids of the people so that pleasant, I had to put in the kidnapping Oo, at nga. sinalagay sa sindikato. Oo, kasi parang si Butch hindi pwedeng ang episode ay masyadong wholesome eh. Hindi, but the thing is, I mean, let's be serious about this. These things happen, kaya nga ang mga anak nyo talagang huwag kayong malilingap. Kasi delikado talaga. I mean, these are very, very dangerous times. Especially with the two of us roaming the world. Uy, sobra ka. Baka kung ano isipin ng tao, uy, favorite uncle. Ano tawag dito? Napansin ko lang yung litrato natin. No? Talagang alam natin na noon pa yan kiluha. Ang papayat pa natin dyan eh. Hindi ako naman kailan, na-aksidente lang ako kaya ako tumaba. So, siya, sige. And I hope you enjoyed our delightful episode featuring yung sinasabi ko pala yung mga anak ni Janisa, ang mga anak ni Janicia's beautiful kids. Kaya kasi ngayon, di ba alam mo na magsinabing anak ni Janice, alam mo na galing doon sa movie. Correct. Ayun. Correct. Okay. And but we are looking forward to seeing more of these kids as they grow older. And see, abutan pa sana natin. Alam mo, parang nagmamadali sa hukay. Anyway. And so, thank you for joining us. This was a fun episode where we talked about the next generation of maybe potential stars or maybe they'll get into other careers. But definitely... meron ka ng siguradong future star for all seasons. Meron ka ng movie queen. Meron ka ng heartthrob. Diba? Para nandiyan na sila at nandiyan yung again. Tapos makukuha pa nila yung talent sa pag-arte, no? Ang feeling ko si Luna baka mas maging magaling pa sa nanay niya eh. Pero si Luna gandang-ganda ako talaga sa kanya. Parang ang bait-bait niya, patahimik, no? Diyos ko naman, pag ang nanay mo, si Judy Ann Santos, parang feeling ko, hindi ka pa bababait. Parang nuknuka naman ng... I mean, si Judy Ann will portray mataray sa film. But if you talk to Juday, mabait talaga si Juday eh. Yeah. Iba yung innate na na kahit nagtataray, alam mong it's really more of an acting thing. Yeah. Anyway, I hope you enjoyed our episode. Ako po when we were kids, we were also that cute. Ako hindi. I was all mouth. Sabi nila noong araw. So the face or the mouth that only a mother could love. Okay. Yeah. Hindi ako talaga kahit noong araw. Kahit baby pa lang ako nilalait na nila ako. Okay. So anyway, okay. Hindi bunso. So they love teasing me. Well, anyway, ako po si Butch Francisco with baby Leo Katigbak. I hope you join us for another episode of Best 10 Bets. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.